bata ako. Kunin ako O sa ano, ano. parang feeling mo sisikat ka at doon ka Kunin ako sa yayaman. Yung pag nasa mall kayo, Oo. nagpapakit ka ng todo kasi baka may biglang lumapit, uy, Oo. pwede ka mag-artista, ganon. Hi everyone, I'm Jana. Hi everyone, I'm Shana. Hi everyone, I'm Princess. And And we we are are the Unmuted Muted the Girls. Girls. Tanggap ko na, hindi Sige. tayo magkakaso. Ano napansin ko na parehas pala kami nakapantulog ni Princess. Dapat wala yun yung Kaya nga theme. eh. Woke up Oo like nga, Nakapantulog ka no? din, Shena. Pwede naman. At wala kasi ganito lang talaga ako. Pero tinitignan ko kami mga recording natin. Kung hindi red, naka-black ako. Kasi yun lang yung mga damit ko lagi. Kung titignan ko rin mga damit ko, iisa lang kulay. Gray, black, konting Parehas red. pa kaming shade of blue ni Oo Princess. nga eh. Para Mm. kayong nag-usap. Yung episode 5 natin entitled Before the Paychecks, Life Before Adulthood. So yan yung topic natin for today. And syempre last time kasi pinag-usapan natin is yung mga drama natin before, kung paano natin narating, yung mga meron tayo ngayon. So this time, pag-uusapan naman natin is paano ba natin na-achieve yung kung anong meron tayo ngayon. Kumbaga, yun nga, before adulthood. 'Di ba? So, syempre, yung question ko ngayon is, yun nga, growing up, what did you imagine adulthood would look like and how far is that from your reality now? Ako, personally, wala akong iniisip dati about adulthood. Literal. Wala lang. Parang Mm. hindi ko iniisip yung future ko nun. Kasi ako wala akong pakialam. Talagang wala akong pakialam sa future anything. Like, minsan nga, late ako. Minsan, pati sa break. Over break, ganyan. Wala talaga. So, parang to be completely honest, wala akong ini-imagine before about adulthood na, okay, I want to have this, I want to be like this, Mm. ganyan. Natutunan ko na lang siyang kumbaga i-plan Mm. when I experienced failure. I think yun yung Mm. laging parang breaking point mo na, okay. Kasi sanay ako na, lagi ko naman napapasa lahat, ganyan-ganyan. Tapos nung na-experience Mm. ko na yung failure, ay shit, hindi pala pwedeng relax-relax lang. Kailangan mo palang, kumbaga mag-plan sa buhay mo. So, doon ako nag-start na, okay. Pero at first, wala. Happy-go-lucky lang din ako, just like the Mm. others. Mm. Go with the flow, kumbaga. Mm-mm. Nag-iisang babae ka lang madam, 'di ba? Mm-mm. Okay. Ako naman Ano ka, Lot? tas dalawa lang kayo, 'di ba? Ikaw may ang dami namin. Oo. Kasi Oo. before kasi, 'pag sinabing akala ko before, 'pag sinabing adulthood kailangan meron ka ng I mean 'pag, um, adult ka na kailangan may maganda kang trabaho, may sarili ka ng bahay. Before nga sinabi ko kailangan 27 kasal at may sarili na akong pamilya. Diba? May mga anak na ako. May Yung timeline sabi ka. ni Princess. Ngayon parang uma-adjust na, kumbaga habang tumatanda nare-realize ko na, ay hindi pala totoo yung before. Kasi alam naman natin before 'di ba, parang halos lahat mga maaga silang mga nag-aasawa, 'di ba, parang 20s pa lang Mm. may mga anak na. Iba na kasi yung generation natin ngayon 'no. So yun, before akala ko kapag adult ka may sariling bahay, may kotse, may work na magaan pero malaki yung sahod, tapos madali nga lang mag-asawa, 'di ba? Ngayon ang dami mo ng kailangang i-consider, background ng ano, I mean family background nung mapapangasawa mo, kailangan Mm. may pakikisamahan mo. Tapos yun, yung sa reality naman okey naman siya, like meron naman talaga tayong ano, trabaho at okey naman yung sahod pero Mm. hindi yung kailangan talaga pagtatrabahuhan mo, 'di ba? Mm. So Oo, pares. yun yung ngayon talaga. Kumbaga parang nakadepende sa'yo yung magiging estado mo sa buhay ngayon. Totoo. Pares. Akala ko nun 'pag adult ka parang ano,
parang you got life figured out. Parang, syempre kasi nung bata ka, parang ang alam mo lang naman, papasok ka sa school, Mm. tapos may ano ka, may baon ka. So akala ko parang adults, they have everything figured out. Parang alam na nila kung ano dapat, alam nila kung anong magandang sapatos para sa'yo. Yung mga ganun, yun lang bakit kasi Mm. yung wino-worry mo noon eh, na parang, and then parang alam mo yung na-realize ko din as I grow up, parang okay, dati no elementary ako, tinitingala ako yung mga high school kasi parang they have life figure out. Parang they can commute by themselves. Medyo sheltered kasi yung growth, yung childhood ko bilang only child, tas babae pa. So parang Mm. akala ko, okay, high school, I can commute by myself, I can buy this and that by myself. Okay, parang hindi. Nung college naman ako, parang, alam mo yan, every time na I get into a certain milestone, okay, naka-high school na ako, okay, naka-college na ako, okay, nagwo-work. Parang the more na parang, teka lang, I don't have everything figured out. Na parang, okay, meron akong pinost nun, sabi ko, parang when a problem comes and you look for an adult in the room and you realize you're the adult in the room na parang, okay, ako pala Mm. yung magha-handle nito. So yun, akala Mm. ko adults have it all figured out. Okay. So yun, since nabalikan na natin yung mga before, 'di ba? Like yun nga, akala natin pag-adult, ito yung kailangan mong gawin, dapat meron ka nito, meron kang ganyan. Pero ano yung one thing you miss about your pre-adult life and one thing na never mo nang babalikan? Kasi may mga ganun tayong Walang scenario. bills. Charot. So, wala akong na-miss, wala akong babalikan. Kasi Mm. parang na-enjoy ko naman siya. Mm. Kasi parang lahat naman na-try ko nung bata ako. Well, luckily, so buti naman. And it's because siguro kaya ako rin siya na-try kasi nga, pinush ko din yung sarili ko na i-try siya. And actually, nung bata din ako, medyo rebellious din ako eh. So parang lahat ng gusto ko makuha ko. So parang for me, Ang sad parang wala all. na akong gustong balikan. Hindi ha, hindi sa aspeto ng ano ha, like for example, money or anything, sa aspeto ng mga rules, kunwari. Kasi like yung parents ko, super strict nila. And I don't like rules, ganyan. And I feel parang pag may rules ka, parang inaano ko, parang sinasakal ako, ganyan. And that time, I felt na parang, hindi, kaya ko na, di ba? Parang at a young age, kaya ko na, alam ko ng tama at mali, ganon. So, ganun, kumbaga, sinunod ko lang yung sarili ko and I proved naman to everyone na hindi ako mapapahamak. So, parang for me, wala na siguro kung gustong balikan or namimiss. Kasi parang, kumbaga, tinake ko lahat ng risk at a young age. So, yun. Kahit yung mag-aral, madam, ayaw mo nang balikan. Halimbawa, yung mag-aaral ka Oo, lang, kahit nga ngayon mag-nine. eh, sa work natin, aral pa din tayo, di ba? Ako siguro, yung nami-miss ko, kasi ngayon, di ba, hirap na tayo matulog. Di ba, lalo na parang masaya na nga ako kapag nakaka 8 hours talaga ako na sleep. So before, siguro yung nami-miss ko, yung matutulog ako, yung ako pa yung pinapatulog ng magulang ko na walang guilt, wala kang iniisip na kahit ano, walang problema. Basta kailangan tanghaling matutulog ka lang. Kahit unlimited pa yung tulog mo, okay lang. Kasi nung Mm. bata tayo, di ba, kahit pinapatulog tayo, ayaw natin. Kasi gusto natin maglaro, di ba? Ganun lang yung iisipin natin. Eh ngayon, ang hirap na matulog. So yun yung nami-miss ko, yung makatulog ako talaga ng almost 8 hours, 12 hours, 'di ba? Pero yung siguro yung hindi ayoko nang balikan is yung yun nga nag-aaral din. Ayoko din kasi mag-aral talaga. Hindi naman dahil sa siguro dahil nakahawak na ako ng pera, gano'n. Pero ayoko na talagang mag-aral. At ayoko na ding umasa dun sa magulang ko. Ayoko nang humingi ng pera. Mm. Talagang ayaw ko na. Ayun. Sa pag-aaral, parang, well, na-enjoy ko naman yung mga inaral ko, lalo na siguro nung college. Pero ang hindi ko siguro nami-miss na ayoko nang balikan is yung pressure pumasa. Parang, Mm. yun yung medyo sobrang frustrating sa akin. Bagay. Kasi,
'Di ba? Parang alam mo naman, naintindihan mo naman yung concepts, pero may pressure pumasa Mm. na parang may naging experience din kasi ako na parang hindi na masaya yung yung ginagawa namin, na parang medyo nagigipit kami on certain things na parang pressure ka. Parang kasi lalo na college, yung course mo dapat gusto mo siya, na-e-enjoy mo yung Mm. natututunan mo. Kasi yun yung, ano mo parang magiging foundation mo sa magiging trabaho mo in the future. So, Mm. yun. Nagagamit ko naman yung karamihan, and yun nga, na-enjoy ko naman siya. Yun nga lang talaga, yung pressure pumasa. Yun Oo. yung stressful. Na Kahit ayoko na nga din balikan. sa work. Mm. Mm. Actually, sa work, 'di ba, yung maghahanap ka ng trabaho, 'di ba, parang ano, nakakabit na ata nga sa'tin talaga yung pressure. Kailangan may maayos kang ano, I mean, kailangan yung gustong-gusto mong makuhang trabaho, talagang gusto mong ipilit, 'di ba? So, parang Mm-mm. kailangan makapasa Mm. ka sa bawat interview. So, yun. Ayan, so before, since napag-usapan din natin yung about sa ano natin, um, mga ayaw nating balikan at yung mga nami-miss natin. Before ba parang nagkaroon kayo ng rich in the lulu moments, ah, moment growing while growing up, and then like yung dreams, beliefs, nagkaroon na rin ba kayo ng mga gano'ng imagination as well as yun nga, yung mga moment na iniisip O, niyo at delulu gusto. moments ko, dahil delulu nga, no? No, nung bata ko, gusto ko talaga kasi dati na, mag-artista. Eh. Ginagawa ko nun, di ba yung mga magazines, uso dati yung mga magazines, Candy magazines, Mm-mm. Seventeen, yung mga ganong magazines. Or minsan yung mga 2S na magazines na Oo. 17, ganyan. Lagi ko binabasa yun. Tapos ang ginagawa ko, ano, tawag dito, nagpa-practice akong mag-interview. Like, kunwari, in-interview ko si Britney Spears, ganyan. Britney, ganyan, ganyan, ganyan. So, yun, kasi nga, binapractice ko na yung sarili ko. At saka that time, ang dami ko rin gusto. Parang that time, gusto ko din maging journalist, ganyan. Na parang gusto ko maging reporter, ganyan, ganyan. So, ang ginagawa ko is, talagang nagpa-practice ako. Bata pa lang, nagbabasa ako ng mga magazines. Tapos, pag may mga interviews doon, binabasa ko siya sa harap ng salamin out loud. Tapos, nag-i-interview ako kunwari na ganyan. So, how are you? How's your visit here in the Philippines? Mga ganyan, ganyan. Kunwari, mix VJ ka, gano'n. Oo, ganon. So, yun yung mga ko, delulu. Tsaka, yung minsan, iniisip mo na parang, parang, what if kaya, kasi ako, ko, like, for the sake of everyone, adopted ako. So, parang, minsan iniisip ko, what if, kaya ako, anak ako ng, ng mayamang angkan, Nangyari ng tapos, SK. At oo, iniwan yung mga sa'yo ang napapanood mo, kwintas. Ito di ang ba? magsasabi na ikaw ang tunay na tagapagmana. Oo, so ang tagapagmana, ganyan-ganyan. So, yung mga delulu moments. Hala. So, yun pala tayo madam. Actually, before, nanonood kasi ako tuwing tanghali ng mga ASAP, yung sa Oo. ABS-CBN. Pag nakikita ko yung mga sumasayaw, kumakanta, sabi ko, "La, sana gusto ko maging ganon din ako, nagpa-perform sa Mhm. TV." Kasi nga uso-uso pa dati yung mga yung yun nga, yung mga Going Bulilit ba? 'Di ba may Going Bulilit before? Sabi ko gusto ko din mag-audition. Gusto ko din mag-artista. Oo. Tapos yun, sabi ko, "Ay, Diyos ko, ang hirap-hirap pala ng gano'n, kailangan may pera ka." Tapos sabi ko din nga Totoo. naman, Tsagaan siya na magpunta sa audition and all. oo. Eh, wala naman kaming pera dati. Sabi ko, "Paano yun, hanggang Ay, ba't tsaka luluwas ka pa, no? mag-audition?" Kasi taga Laguna nga Oo, kayo. true. So yun, isa yun sa mga delulu moments ko, yung maging artista ng bata ako. Kunin ako So, sa parang feeling mo sisikat ka at doon ka Going Bulilit. yayaman. Yung pag nasa mall kayo, Oo. nagpapakit ka ng todo kasi baka may biglang lumapit, uy, Oo. pwede ka mag-artista, ganon. Oo, na parang, oo. Tsaka nung bata ako, naalala ko tuloy, dahil nga, di ba gusto mong mag-artista, nagpapa-photoshoot ako sa studio. Pero yung Ah, mga, in fairness pa sa mami ko, supportive naman siya, pero hindi naman ako to the point na talaga nag-audition na ng malala.
Pero parang, yun na, Mm. photoshoot, ganyan-ganyan. Kasi nga, parang ito na ang sagot sa kahirapan. Kasi 'di ba dati ay akala natin talaga kapag artista madaming pera, 'di ba? Mm. Mhm. So yun, kaya ngayon Totoo. ginagawa ko yun, yung mga photoshoot na yan, ako na mismo yung nagpo-photoshoot sa sarili ko. Hinihil ko yung inner child ko. Yung mga hindi ko natapos Oo, di ba? before, yung tinutupad, 'di ba? Buti nga may TikTok Oo. platform ngayon, nakakapag-ano-ano pa tayo, Oo upload. nga, Yun, correct. yan. Lumalabas Exactly. ang mga may issues nung True. kabataan nila na gusto mag-artista. Dinadaan lang sa TikTok. O, di ba? Kasi pwede kang Ayun, gumawa nagkaroon ng ng ano. skits mo, 'di ba? Kasi naman before hindi pa uso yung vlog-vlog, 'di ba? Yung vlog. Mm. More on ano talaga, 'pag maganda ka kukunin ka talaga sa TV, gagawin mo Mm. Correct. gagamitin ka sa commercial, 'di ba? Pero ngayon marami na parang kabaliktaran na nga, eh. Kahit kung ano lang gawin mo diyan na kalokohan sisikat ka talaga, 'di ba? Mm. Ayun. So yun yung mga delulu Ikaw, moments ko na Shenna. Ginusto ko rin mag-artista, lalo na nung bata ako. Parang, hindi, ako yung bibo kid. Ako yung bibo pamangkin, apo na, ang sabi nga nila, parang disuse. Uy, andito si Shena. Shena, kumanta ka, papatong sa lamesa, pakakantahin, ganyan. Mga delulo moments ko. Akala ko nga na parang, adults have it all figured out na magtatrabaho ka lang. Kasi si mama nagtatrabaho sa Makati. Eh, delulo ako, paglaki ko magtatrabaho din ako sa Makati. Ganun ang nasa isip ko. Pero nung adult na ako, nakita ko na, QC pa lang. QC pa lang. Labas pa lang ng QC, ayoko na. Kaya parang, mm. mga delulo mo, akala mo madali lang lahat. Akala ko by this age, may family na ako. By Mm. this age, akala ko Yeah. sikat na ako. Bakit? Pero hindi. Di ba? Malay mo naman madam, maging artista ka na ngayon, May chance. 'di ba? So yun. Pero before, since nga sabi niyo parang ano 'no, only child si Madam Shena. Si Madam Jana, alam ko dalawa lang kayo, 'di ba? Yung magkapatid. Yeah. Pero naging mabarkada din ba kayo before? Like, let's say for example, yun nga sa group of your group of friends, sino ka sa barkada mo noon at nagbago ka ba now nung adult na kayo? Hindi ko alam. Paano ba ako nun? Medyo nag-iiba ka din naman kasi as you age. Pero Mm. nung bata ako siguro, ako yung ano lang, wala lang, happy-go-lucky, sunod lang. Pero naalala ko may Mm. point na ako yung kasama ng mga weirdo. Like, like siguro elementary, yung mga girls, ewan ko kung anong ginagawa ng girls. Pero ako, kasama ko yung dalawang nerd sa class, naghahanap ng tipaklong sa field. Mm. Ito pala yung consistent. Ito pala, consistent throughout from Mm. elementary to high school. Mm. Laging si Shena yung malandi. Kasi ang mga kasama ko, puro lalaki. Eh, hindi ko na gusto tong mga lalaki na to. Trip ko lang talagang tropa. Kasi mas masaya. So, may time ng high school, either nagbabasa ako or kasama ko yung mga kaibigan kong lalaki kasi napapaturo ako maggitara. Yun. So, the nerd, tumalande, to the Mm. whatever weirdo I am in college. Pero, yun. Ngayon, ako yung, looks like a cinnamon roll but can kill you. To the point na yung mga dati kong kaibigan, takot talaga sila sa akin. Takot silang magalit ako. Ako, before kasi talaga mabarkada din ako. Pero sa sobrang higpit kasi ng mga magulang ko, eh, parang kailangan by 5 PM nasa loob ka na ng bahay. Pero Pag lumubog na ang dati Mm. araw, kailangan umuwi ka na. oo, oo, Yun. bawal yung yung talagang nasa may kanto-kanto ka nakatambay. Naku, bawal yun Mm. sa'min. Baka nga kurutin kami dun. Kahit nga yung mga kamag-anak namin bawal talaga kami nakatambay sa kanto lagi. Pero before, siyempre hindi man ako girly-girly nung bata ako. Nung bata ako, talagang tomboyin ako nun. Nagba-basketball pa nga ako nun eh. Oo, marami. Nagba-basketball ako nun. Tapos, kung ano yung mga nilalaro namin, nasa batang lansangan, kumbaga. Pinapayagan naman kami maglaro sa labas, pero kailangan by 5 PM, nasa loob ka na. Bawal kang abutan ng dilim sa labas. Kasi palo talaga yung abot namin noon. Pero ngayon, kailangan Pinapalo ka maging para na abala. joke lang. Pinapalo ka.
Hindi na naman. Ngayon kailangan lang talagang maging responsible ka na sa mga kilos mo kasi siyempre nagdadalaga na tayo. So yun. At saka, ikaw na yung responsable para sa sarili mo kasi. True. Oo, ano, walang nagbago. Ganun pa din. I can imagine, Charis. Hindi kasi ako, well, ako kasi parang for me, yung ugali ko kasi what you see is what you get eh. Parang wala naman na akong kailangang itago or anything. And lagi nga sinasabi sa akin, I'm too confrontational. Kasi pag hindi ko talaga gusto or pag may problema ka, you talk to me, ganyan. So, yung mga Mm. friends ko, parang alam na nila na, okay, si Jana maldita. Pero siguro, the reason why they're telling someone na maldita, it's because I say what I wanna say. No filter, kumbaga. So, walang nagbago. And honest, ako nagkamali ka, mali ka talaga. Ba't ka tayo, Mm. baby? Oo. Oo, True. hindi, yun nga, yun yung sabi ko na parang no filter talaga yung bibig ko. But that doesn't mean naman na parang I don't care. It's just Mm-mm. that yun talaga yung kailangan mo marinig, yun talaga yung sasabihin ko. So, for me, I don't think na may nagbago. Pero, as I age, napansin ko rin sa sarili ko na medyo nagiging soft na din ako. Parang nagiging gentle Mm. na din ako. Oo. And siguro kasi parang pag tumatanda ka na, you're choosing your battles na eh. Parang if it's worth Mm-mm. your attention pa ba or hindi. Dati kasi nung bata-bata ako, patola talaga ako. Lahat pinapatulan ko. Mm. Basta concerning sa akin. Pero ngayon, even if it's concerning me, parang, is it really worth my energy? Ganyan-ganyan. So, yun. Siguro yun yung onting nagbago na parang medyo lumambot ka na lang na parang, okay na. Or kaya naman, instead na awayin mo na lang, you try to be, considerate. So, parang ganun. Ayun, sige. Before we end this episode, if your younger self saw your life now, would she be proud of or concerned? Concern. Sort Concerned. Same. Charot. Concerned kasi stress Ano ko na na. concern to? pa din. Ako concern siguro because parang for me, I still haven't figured it out yet. Parang Mm. kahit at this age, parang hindi ko pa masabi na okay, I figured everything. Parang hindi Mm-mm. pa. So, medyo concerned pa rin siya siguro na, ay, ano ba yan? May mga wrong choices pa din tayo. Mm. True. So, concerning din yung mga choices. So, kaya concerned siya. Mm. So, yun. Makita niya eh, no? Ay, yan. Gagano siya. Oo, Bakit sabi niya, ay, yan? ano ba yan? Ang dami-dami mong pinagdaanan, tapos ganun. So, True. ayun, so feeling ko Pero proud concern ka pa rin din. naman. O siguro proud, dahil yun Wala nga, ka na sa nakaabot, Bulacan. oo, wala na sa Bulacan, pero yun, concerned pa din. Mm. Ako siguro, if my younger self saw my life now, pareha siguro. Mix ng proud as well as yun nga, concern. Proud siguro kasi before, pangarap ko lang dati na magkaroon ng tita sa abroad. Like, pagmamalaki ko siguro sa mga ka-schoolmates ko noon, ay may tita ako sa abroad. Baka soon, magpunta na rin ako sa abroad, 'di ba? Pero ngayon, yung pangarap na yun, ako pala yung tutupad sa mga pamangkin ko ngayon or sa mga kapatid Ay, ko. ikaw na yung tita nila. Ikaw na Ako yung na yung tita. Ako Oo, pala yung ang tutupad galing. nun, 'di ba? Oo. And also proud ako sa proud sa sarili ko kasi natutunan kong tumuloy sa mga sarili kong paa. Parang yata, simula nung humiwalay ako sa parents ko, ako na yung lahat ng mga meron ako ngayon, ako na yung bumibili nun para sa sarili ko. Yun nga, yung healing my inner child. Lahat ng mga gusto kong bilhin before na hindi ko nabibili noon, ngayon nabibili ko na kahit ilan pa, 'di ba? Concerned kasi siguro hindi ko na-realize before na habang tumatanda pala ibig sabihin nun you need to carry your own silent battle.
Tapos hindi mo rin inaasahan na yung akala mong mga tao na before ay forever, kailangan mo rin pala silang i-let go. And also, natutunan ko din na kailangan mong maging okay kahit hindi ka okay. Pero still, sabi ko nga, kung babalikan ko yung yung before, alam ko na proud yung sarili ko ngayon. I mean, alam kong proud yung kabataan ko nun ngayon. Ang lalim ni Princess, no? Oo, pinag-isipan niya 'to, nag-effort. Hindi, Oo. ang nag-ano talaga sa'kin, ang nag-mark talaga sa'kin is yun nga, yung naiisip ko before kailangan may tita ako, na puwede kong ipagmalaki sa mga kaibigan ko. Ay, may tita ako sa Canada, ganito, ganyan. Pero ako pala yung tutupad nun, 'di ba? Hmm. So, yun. Ako siguro well yun na nga, proud and concerned kasi yun, growing up na only child and medyo Mm. comfortable. Medyo kasi parang alam ko at a point spoiled ako. Maganda yung trabaho ni Mm. mama, I'm taken care of, hindi I mean, may challenges sa buhay later on nung mas may na, at least dumating pala yung challenges, mas may capable na akong tumulong and all. Pero Mm. if yung batang yun, babalik. Siguro proud lang siya kasi hindi ako naging pabigat kay mama. Growing up comfortable, isa lang palaging lagi sa akin sinasabi ni mama, kung ano man yung meron ka ngayon, ano yung na-provide ko sa'yo, dapat higit pa dun yung ma-provide mo sa anak Mm. mo. Yun. Mm. Kasi sila mama, hindi naman din sila, parang talagang pinush nilang makapag-aral to be better than how they were. So kaming mga anak nila, silang magkakapatid, yun kasi pare-pareho yung mindset. Parang Mm. kailangan lahat ng ginawa nila para maiangat yung buhay nila para sa mga anak nila, kailangan yung mga apo nila, better yung maranasan sa buhay. Parang ganun. Yun yung legacy Mm. nilang magkakapatid na gusto nilang iwan. So alam ko, younger me would be proud kasi never ako naging pabigat sa mama ko. Sakit ng ulo, oo. Mm. Pero pabigat, hindi. Kung before, ayan, so kung before iniisip natin is yun nga, hingi lang ng baon, pero ngayon bills na yung iniisip natin. Kung before kinikilig lang tayo sa mga crush natin, pero ngayon crisis na yung iniisip natin. And may marami tayong mga hindi nagagawa before. Nung mga bata tayo, 'di ba sabi nga natin kanina, gusto natin maging artista, nanonood lang tayo sa TV. Pero ngayon, yung mga hindi mo nagagawa nung bata ka pa, magagawa mo na ngayon dahil may enough money ka na. Tapos Okay na alam mo kung yun. anong hindi mo nagagawa nung bata ka pa. Mag-like and subscribe sa aking YouTube, Ay, Facebook, tama. Ano TikTok, Tama, ano mo na? tama. Instagram na lahat ng yan ipopost namin after this video. So yun lang for today's kwentuhan. Bye guys! Bye.